Isang trahedya ang naganap dahil sa impluwensya ng iligal na droga. Nitong linggo lamang ay naiulat na 2 dalaga ang walang awang pinagsasaksak sa Siquijor ng isang lalaking nasa impluwensya umano ng ipinagbabawal na gamot. Ang isa sa mga biktima, nagdadalang tao pa. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Sorry for always doing wrong. Umiiyak na binabasa ni Mang Dionisio ang huling mahabang text sa kanya ng pumanaw na panganay na si Nicky Piñero. Daddy, I'm sorry for everything. Sorry for always doing wrong. I'm sorry I'm not perfect. I'm sorry I made you like a fool because of my actions. I'm sorry I'm responsible with my actions. Daddy, I love you very much and I'm deeply sorry. Sabay daw sana silang magtatapos sa susunod na taon. Siya sa kanyang PhD at BS Education major in SPED naman si Nicky. Ngunit hindi na ito mangyayari matapos walang awang pagsasaksakin ang 21 anyos na si Nicky at isa pang biktimang si Lorene Ramirez sa isang resort sa Siquijor noong linggo. Ang itinuturong sospek, ang 34 anyos na si Michael Manayon mula Lapu-Lapu City, Cebu. Yung iba sabi nila na engaged daw in drugs yung accused, pero tinanong ko wala silang away eh. Pati yung boyfriend niya hindi nakaaway yung accused. So biglaan na lang. Isinugod sa Siquijor Provincial Hospital ang mga biktima, subalit binawian rin ng buhay si Lorene at dead on arrival naman si Nicky na nadiskubreng 4 na buwan pa lang buntis. Si Nicky, she sustained around 6 to 7 wounds, stab wounds. I believe yung kang Nicky, yung sa neck niya. Kasi parang na-slice yung neck niya eh. Tapos yung kay Lorene, dito sa chest niya, I believe it pierced the heart. Nahuli naman agad ang sospek at narecover sa kanya ang isang pakete ng marijuana at 6 na piraso ng kitchen knives. Ayon sa PNP Region 7, hinihintay pa ang resulta ng drug test kay Manayon at forensic examination sa mga kutsilyo. Pwede malabas sa investigation na isang suspect natin is gumamit pa ng ibang klase ng drugs aside doon sa na-recover na possession sa kanya ng marijuana. So, tinitingnan natin kung ito ba ay posible or ito ba yung naging rason bakit nagawa niya yung krimen. Matatandaang makailang ulit nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga talumpati na walang mabuting maidudulot ang iligal na droga. Itong droga, isang tao, he commits a crime under the influence of drugs. He kills, he rapes, robbery with homicide, robbery with rape, lahat-lahat na. Hindi naman katanggap-tanggap kay Education Secretary Leonor Briones ang sinapit ng mga biktima. Aniya, ang ganitong klase ng pagpatay ang dapat magtulak sa publiko na suportahan ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ni Manayon na kasalukuyang nakakulong sa Provincial Jail of Siquijor. Samantala, nakahimlay ang mga labi ni Nicky sa Chapel of the Evangel sa Silliman University sa Dumaguete City at nasa Makati naman na ang mga labi ni Lorene. Planong magkasabay na ilibing ang dalawa sa Sabado de Gloria. Mamimiss umano ni Mang Dionisio ang pagiging malambing na anak at mapagmahal sa kapatid ni Nicky. Nicky, kahit na wala ka na, I will still fulfill your promises to us. Because I know you always want us to be happy. Kasi jolly talaga yung bata niya. Patuloy na nilalabanan ng pamahalaan ang kriminalidad at iligal na droga. Dahil kung hindi ito susugpuin, ilang kinabukasan pa ang masisira at inosenteng buhay ang mawawala. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Central Signal Taguig noong Biyernes ng gabi, kitang naglalakad ang Adamson student na si Nick Russell Onyot. Maya-maya, hinarang na siya ng 2 lalaki at pinilit kinuha ang kanyang backpack. Nakipagmuno ang biktima, kaya inundayan siya ng 18 saksak ng isa sa mga suspect. Hanggang sa huli, hindi sinuko ni Russell ang kanyang bag. Tumigil na lang ang mga suspect nang dumadaan na ang mga jeep at van. Humingi ng tulong ang dugo ang estudyante pero walang huminto para sumaklolo. Hanggang sa bumagsak na lang siya sa kalsada.
bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Ang masama lang yung loob ko, may nakita sa CCTV na mga tao na hindi man lang natulungan. Kung tulungan man lang sana yun, baka natulabog yung mga kudaper na yan. Siguro hindi abot ng masaksak ng ganun karami. Hindi sila nakapag-react dahil siguro natakot din sila. Hindi nila alam, baka bumalik yung nanaksak. O kaya naman, baka sumagi din sa isipan nila na pag ginalaw natin yan, baka tayo ang mapagbintangan. Sa tulong ng kuha sa CCTV, naaresto sa follow-up operation ng suspect na si Reynaldo Clave at napatay naman ang sumaksak sa biktima na si Marvin Bernardo. Nag-follow up tayo ng tignan natin sa CCTV, nakilala natin yung alias Sakura, pinuntahan sa bahay niya, sumama naman sa presinto. Doon niya tinuro na ang kasama niyang sumaksak ay si Marvin Bernardo. At pagkatapos nung ito-turn over na si Marvin sa Taguig City, nangagaw siya ng baril ng mga pulis natin. Puno ng panghihinayang ang pamilya ni Onyot dahil sa pagkamatay ng architecture student. Kaya hiling nila, paigtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad. Katulad sa CHR na yan sinasabi nila. Tingnan nila sa nangyari sa anak ko. Kung anong masasabi nila. Bigyan ba ng chance yung kriminal para magbago? Yung pumatay sa anak ko, dating may kaso yan na murder. Bakit napalabas ng murder? Napababa yung kaso. Dahil na hindi na inintindigaan ng complainant. Ay kung yung patas nga ni Duterte kung nung pag ganun ginawa yan, hindi na yan nakalabas, hindi na matay yung anak ko. Nahaharap sa kasong homicide ang nahuling suspect. Kasi you have who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there are. Wala man, Madam Chair, I will just. Although there are officials. All right, I will just place on record. Kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Spot reports included, na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktimang pusher lang at saka addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari, from violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies and will ask that the CHR respond. I want to know how many cases you have looked into sa mga biktima nito, na mga pusher na ito at mga addict na ito. Thank you, Madam Chair. I'm through. So you are submitting those documents to the CHR. Now may I know whether CHR would want to respond or to react to that? If only you would want to, or we would rather that you would just submit what is being required or requested by Senator Soto. Is there a response to that? Because I would also think that is Good morning, unfair. Madam Chair. Attorney Atilano of the Commission on Human Rights. The CHR is also investigating cases involving rape, including violence against women committed by any person, not only those
allegedly committed by authorities of the state, including private persons. That's very good because one of the cases that I saw here na ako'y nalulungkot, may mga ama na tinuturuan maging adik yung anak nila. Ang aga-aga pinapagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano-ano pa. Napakaraming kaso nito na sana bigyan nyo ng action din sapagkat mas mahalaga nga ito dahil ito mga biktima. Thank you. Madam, now proceed to my questions for the CHR. Kasi you have Who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there are. Wala man, Madam Chair. I will just. Although there are officials. There Alright, are I will officials. just place on record. Kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Spot reports included. Na ang total nito 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito mga pusher at mga addict at hindi yung mga biktimang pusher lang at naka-addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari. From violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act. At napakahaba ng listahan. Physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies. Sa neck niya. Kasi parang na-slice yung neck niya. Tapos yung kay Loren, dito sa chest niya, I believe it pierced the heart. Nahuli naman agad ang suspect at na-recover sa kanya ang isang pakete ng marijuana at 6 na piraso ng kitchen knives. Ayon sa PNP Region 7, hinihintay pa ang resulta ng drug test kay Manayon at forensic examination sa mga kutsilyo. Pwede malabas sa investigation na isang suspect natin is gumamit pa ng ibang klase ng drugs aside doon sa na-recover na possession sa kanya ng marijuana. So, tinitingnan natin kung ito ba ay posible or ito ba yung naging rason bakit na nagawa niya yung krimen. Matatandaang makailang ulit nang sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang mga talumpati na walang mabuting maidudulot ang iligal na droga. Itong droga. Isang tao, he commits a crime under the influence of drugs. He kills, he rapes, robbery with homicide, robbery with rape, lahat-lahat na. Hindi naman katanggap-tanggap kay Education Secretary Leonor Briones ang sinapit ng mga biktima. Aniya, ang ganitong klase ng pagpatay ang dapat magtulak sa publiko na suportahan ang kampanya ng gobyerno kontra iligal na droga. Kasong murder at paglabag sa Republic Act 9165 o Dangerous Drugs Act of 2002 ang kakaharapin ni Manayon na kasalukuyang nakakulong sa Provincial Jail of Siquijor. Samantala, nakahimlay ang mga labi ni Nikki sa Chapel of the Evangel sa Silliman University sa Dumaguete City at nasa Makati naman na ang mga labi ni Lorene. Planong magkasabay na ilibing ang dalawa sa Sabado de Gloria. Mamimiss umano ni Mang Dionisio ang pagiging malambing na anak at mapagmahal sa kapatid ni Nikki. Nikki, kahit na wala ka na, I will still fulfill your promises to us. Because I know you always want us to be happy. Kasi jolly talaga yung bata niya.
Patuloy na nilalabanan ng pamahalaan ang kriminalidad at iligal na droga. Dahil kung hindi ito susugpuin, ilang kinabukasan pa ang masisira at inosenteng buhay ang mawawala. Sa kuha ng CCTV sa Barangay Central Signal Taguig noong Biyernes ng gabi, kitang naglalakad ang Adamson student na si Nick Russell Onyot. Maya-maya, hinarang na siya ng dalawang lalaki at pinilit kinuha ang kanyang backpack. Nakipagmulu ang biktima, kaya inundayan siya ng 18 saksak ng isa sa mga suspect. Hanggang sa huli, hindi sinuko ni Russell ang kanyang bag. Tumigil na lang ang mga suspect nang dumadaan na ang mga jeep at van. Humingi ng tulong ang dugo ang estudyante, pero walang huminto para sumaklolo. Hanggang sa bumagsak na lang siya sa kalsada, bagay na ikinasama ng loob ng kanyang ama. Ang masama lang yung loob ko, may nakita sa CCTV na mga tao na hindi man lang natulungan. Kung tulungan man lang sana yung mga nabulabog yung mga dapat na yan, siguro hindi abot ng masaksak ng ganun karami. Hindi sila nakapag-react dahil siguro natakot din sila. Hindi nila alam, baka bumalik yung nanaksak. O kaya naman, baka sumagi din sa isipan nila na pag ginalaw natin yan, baka tayo ang mapagbintangan. Sa tulong ng kuha sa CCTV, naaresto sa follow-up operation ng suspect na si Reynaldo Clave at napatay naman ang sumaksak sa biktima na si Marvin Bernardo. Nag-follow up tayo ng tinignan natin sa CCTV, nakilala natin yung alias Sakura, pinuntahan sa bahay niya, sumama naman sa presinto. Doon niya tinuro na ang kasama niyang sumaksak ay si Marvin Bernardo. At pagkatapos nun, nung ito turn over na si Marvin sa Taguig City, nangagaw siya ng baril ng mga pulis natin. Puno ng panghihinayang ang pamilya ni Onyot dahil sa pagkamatay ng architecture student. Kaya hiling nila, paigtingin pa ang kampanya laban sa kriminalidad. Katulad sa CHR na yan sinasabi nila. Tingnan nila sa nangyari sa anak ko. Kung anong masasabi nila. Bigyan pa ng chance yung kriminal para magbago. Yung pumatay sa anak ko, dating may kaso yan na murder. Bakit napalabas na murder? Napababa yung kaso. Dahil na hindi na inintindigan ng complainant. Ay kung yung patas niya ni Duterte kung nung pag ganun ginawa yan, hindi na yan nakalabas, hindi na matay yung anak ko. Nahaharap sa kasong homicide ang nahuling suspect. Kasi you have Who can represent the CHR for purposes of responding to the questions of Senator Soto? Anybody from the CHR? The chairperson is not around, but there kung are wala man, Madam Chair, I will just... although there are officials. All right, I will just place on record, kung nakikita niyo po itong dami na to, bawat isang page nito, dalawang istorya. Hindi istorya, kundi reports. Spot reports included, na ang total nito, 1,350 crimes committed by pushers and addicts. Ang gusto kong malaman sa CHR kung ano ginagawa ninyo rito sa mga biktima nito, mga pusher at mga addict, at hindi yung mga biktimang pusher lang at addict lang or suspected pushers. So for the record, I want a report from the CHR. Bibigyan ko kayo ng kopya ng lahat na ito. 1,350 to. Na mga ang krimen, sari-sari, from violation of 9262, which is the Anti-Violence Against Women and Children Act, at napakahaba na listahan, physical injuries, direct assault, acts of lasciviousness, child abuse, attempted rape, carnapping, attempted homicide, attempted murder, attempted parricide, unjust fixation, theft, lahat committed by drug dependents and drug pushers. Yung mga biktima nito na naririto listahan, gusto ko malaman kung kumikilos kayong human rights at CHR. At wag yung puro human rights ng pusher or suspected pusher at human rights ng mga drug addict. That is my point, Madam Chair. So I will submit copies and will ask that the CHR respond. I want to know how many cases you have looked into
sa mga biktima nito, ng mga poser na ito at mga adik na ito. Thank you, Madam Chair. I'm through. So you are submitting those documents to the CHR. Now, may I know whether CHR would want to respond or to react to that? If only you would want to, or we would rather that you would just submit what is being required or requested by Senator Soto. Is there a response to that? Because I would also think that is Good morning, unfair. Madam Chair. Attorney Atilano of the Commission on Human Rights. The CHR is also investigating cases involving rape, including violence against women committed by any person, not only those committed by, allegedly committed by authorities of the state, including private persons. And that's very good because one of the cases that I saw here na ako'y nalulungkot, may mga ama na tinuturuan maging adik yung anak nila. Ang aga-aga pinapagamit ng shabu, pinagagamit ng marijuana at kung ano-ano pa. Napakaraming kaso nito na sana bigyan nyo ng aksyon din sa Isang trahedya ang naganap dahil sa impluwensya ng iligal na droga. Nitong linggo lamang ay naiulat na 2 dalaga ang walang awang pinagsasaksak sa Siquijor ng isang lalaking nasa impluwensya umano ng ipinagbabawal na gamot. Ang isa sa mga biktima, nagdadalang tao pa. Ang ulat mula kay Sweden Velado. Sorry for always doing wrong. Umiiyak na binabasa ni Mang Dionisio ang huling mahabang text sa kanya ng pumanaw na panganay na si Nicky Piñero. Daddy, I'm sorry for everything. Sorry for always doing wrong. I'm sorry I'm not perfect. I'm sorry I made you like a fool because of my actions. I'm sorry I'm responsible with my actions. Daddy, I love you very much and I'm deeply sorry. Sabay daw sana silang magtatapos sa susunod na taon. Siya sa kanyang PhD at BS Education major in SPED naman si Nicky. Ngunit hindi na ito mangyayari matapos walang awang pagsasaksakin ang 21 anyos na si Nicky at isa pang biktimang si Lorene Ramirez sa isang resort sa Siquijor noong linggo. Ang itinuturong sospek, ang 34 anyos na si Michael Manayon mula Lapu-Lapu City, Cebu. Yung iba sabi nila na engaged daw in drugs yung accused, pero tinanong ko wala silang away Pati yung boyfriend niya hindi nakaaway yung accused. So biglaan na lang. Isinugod sa Siquijor Provincial Hospital ang mga biktima, subalit binawian rin ng buhay si Lorene at dead on arrival naman si Nicky na nadiskubreng 4 na buwan pa lang buntis. Si Nicky, she sustained around 6 to 7 wounds, stab wounds. I believe yung kang Nicky, yung